Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Sa dilim ng hating gabi, madalas nating akalain na tayo ay nag-iisa. Ngunit lingid sa ating kaalaman ay may mga mata palang nagmamasid mula sa sulok ng kawalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay magdadala ng matinding kilabot at magtuturo sa inyo na huwag lilingon kapag may narinig kayong mga yabag sa madilim at sunod-sunod na eskinita. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at higpitan ang hawak sa kumot dahil sisimulan na natin ang kwento ngayong gabi. Isang napakatahimik na gabi sa makasaysayang lungsod ng Karkar sa Cebu, kung saan ang amoy ng kandila at sariwang bulaklak ay humalo sa malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Katatapos lang ng huling gabi ng lamay ng isang matandang residente at ang apat na magkakaibigang sina Aldrin, Beatrice, Crisanto at Danica ay naiwang magkakasama upang tumulong sa pag-aayos ng mga upuan sa bakuran. Ayon sa mga matatanda sa nasabing lalawigan, isang malaking kasalanan sa mundong espiritual ang maging huling aalis sa burol kapag sumapit na ang madilim na oras ng hating gabi. Gayunpaman, binaliwala ng apat na kabataan ang lumang pamahiin dahil mas pinairal nila ang pagod at pagnanais na makauwi agad sa kani-kanilang mga tahanan. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada ng barangay na pinaliligiran ng mga lumang puno ng akasya, tanging ang tunog ng kanilang sariling mga hakbang ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang sementadong daan ay bahagyang nababalutan ng manipis na fog na nagbigay ng mas lalong misteryoso at nakakatakot na atmosfera sa kanilang paglalakbay patungo sa sakayan. Napansin ni Aldrin na tila mas mabigat ang bawat hakbang na kanyang ginagawa, ngunit inisip na lamang niya na ito ay dala ng matinding puyat sa nagdaang mga araw. Si Beatrice naman ay tahimik na nakakapit sa braso ni Danica, habang si Crisanto ay nangunguna sa paglalakad, bit-bit ang isang lumang flashlight na unti-unti nang humihina. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nadaanan nila ang isang lokal na barangay. Tanod na si Efren, na nooy nagbabantay sa gilid ng isang lumang poste ng ilaw. Nakasandal si Efren sa kanyang motorsiklo habang humihigop ng mainit na kape upang labanan ang antok at lamig ng gabi. Nang mamataan niya ang grupo ng mga kabataan, itinuon niya ang kanyang paningin sa kanila upang masigurong ligtas ang mga ito sa pag-uwi. Subalit, habang papalapit ang grupo sa ilalim ng madilaw na liwanag ng poste, biglang napatigil sa pag-inom ang matandang tanod at naramdaman ang matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Efren nang mapansin ang anino ng mga naglalakad na kabataan na nakatapak sa semento sa ilalim ng ilaw. Malinaw na apat ang pamilyar na mukha na kanyang nakikita, ngunit sa bilang ng mga aninong nakalatag sa lupa, malinaw na 5 ang figurang naglalakad. Ang ikalimang figura ay nakasuot ng madilim na kasuotan, nakayuko ang ulo at nakikisabay sa ritmo ng bawat hakbang ng magkakaibigan. Sinubukan ni Efren na tawagin ang pansin ni Crisanto, ngunit ang kanyang boses ay tila napipi.
sa lalamunan dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Ipinikit ng tanod ang kanyang mga mata at mabilis na nag-antanda ng krus. Umaasang guni-guni lamang ang lahat dahil sa matinding kapaguran sa pagbabantay. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang misteryosong ikalimang figura ay lumampas na sa sakop ng liwanag kasama ang apat na magkakaibigan. Nagmamadaling sumakay si Efren sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito patungo sa presinto ng barangay, hindi na lumingon pa sa madilim na bahagi ng daan. Samantala, ang magkakaibigan ay patuloy sa paglalakad, walang kamalay-malay na may kasama na silang hindi kabilang sa mundong ito. Puno ng katahimikan ang naging natitirang bahagi ng kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kani-kanilang mga pintuan ng bahay ng ligtas. Si Danica ay mabilis na pumasok sa kanilang sala. Dinalaw agad ng antok kaya hindi na nag-abalang magpalit ng damit bago humiga sa kama. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, nakarinig siya ng marahang katok sa kanilang bintana na tila nagmumula sa isang mahabang kuko. Binalewala niya ito at inisip na sanga lamang ito ng puno ng mangga na humahampas dahil sa hangin, kaya ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Sa kabilang bahay naman, si Crisanto ay nakaramdam ng biglaang pagbaba ng temperatura sa loob ng kanyang silid na naging dahilan upang manginig ang kanyang kalamnan. Nagtalukbong siya ng makapal na kumot, ngunit naramdaman niya ang unti-unting pag-atras ng tela mula sa kanyang mga paa na tila may humihila nito. Natatakot siyang sumilip sa dilim, kaya pinigilan niya ang kanyang paghinga hanggang sa maramdaman niyang nawala ang malamig na presensya sa kanyang silid. Ang unang gabi matapos ang lamay ay naging simula ng isang mahaba at madilim na bangungot para sa kanilang lahat. Kinabukasan, nagkita-kita ang apat na magkakaibigan sa isang maliit na karinderya sa lungsod ng Tacloban upang pag-usapan ang mga kakaibang nangyari kagabi. Doon ay nakasalubong nila si Efren na may maputlang mukha at nanginginig pa rin ang mga kamay habang humahawak sa kanyang tasa. Agad na nilapitan ng tanod sina Aldrin at Crisanto upang itanong kung sino ang kasama nilang isa pa kagabi habang naglalakad sa daan. Nagtaka ang apat at iginiit ni Beatrice at Danica na silang apat lamang ang magkakasama buong magdamag mula sa lamay hanggang sa makauwi. Lalong natakot si Efren nang marinig ang sagot ng mga kabataan at binalaan niya ang mga ito na mag-ingat dahil may sumama sa kanilang espiritu. Ayon sa tanod, ang ikalimang nakisabay ay maaaring isang kaluluwang naghahanap ng kapalit upang makatawid sa kabilang buhay. Isang paniniwalang talamak sa Leyte. Hindi naniwala si Aldrin sa mga sinabi ng matanda at itinuring lamang itong isang pananakot upang maging maingat sila sa gabi. Nagpaalam ang magkakaibigan kay Efren na may kaunting pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, ngunit pinilit pa ring maging normal ang takbo ng araw. Habang naglalakad si Beatrice patungo sa palengke ng Tacloban upang mamili ng mga gagamitin sa bahay, naramdaman niya ang isang pamilyar na titig mula sa kanyang likuran.
Lumingon siya ng ilang beses ngunit ang nakikita lamang niya ay ang mga abalang mamimili at mga nagtitinda ng mga sariwang isda. Subalit, sa tuwing titingin siya sa mga salamin ng mga nakaparadang sasakyan, may nakikita siyang isang madilim na figura na laging nakatayo ilang metro sa kanyang likod. Kinabahan si Beatrice kaya nagmadali siyang umuwi. Kandara pa sa pagpasok sa kanilang pintuan dahil sa takot. Sa loob ng kanyang bahay, habang nagluluto ng hapunan, nakarinig si Beatrice ng mga mahihinang yabag ng paa na naglalakad sa kanilang kisame. Ang tunog ay tila mabibigat na hakbang ng isang taong nakayapak, pabalik-balik mula sa kusina patungo sa kanyang mismong silid-tulugan sa itaas. Tinawag niya ang kanyang ina upang itanong kung may tao sa itaas, ngunit sumagot ang kanyang ina na silang dalawa lamang ang nasa bahay. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Beatrice. Naalaala ang mga babala ng tanod kagabi. Samantala, si Danica naman ay nakaranas ng kakaibang pangyayari habang naliligo sa kanilang banyo ng hapong iyon bago lumubog ang araw. Habang nakapikit habang nagbabanlaw ng buhok, nakarinig siya ng isang malalim at paos na bulong sa kanyang mismong tabi na tumatawag sa kanyang pangalan. Agad niyang idinilat ang kanyang mga mata at nag-asikaso, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa loob ng maliit at saradong banyo. Nang tumingin siya sa nanlalabong salamin dahil sa singaw ng tubig, nakita niya ang salitang kapalit na nakasulat gamit ang daliri. Mabilis na lumabas si Danica sa banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Umiiyak sa takot at agad na tinawagan si Aldrin sa telepono. Ibinalita niya ang nangyari at doon ay nalaman niyang hindi lamang siya ang nakakaranas ng mga kababalaghan sa kanilang mga sariling tahanan. Sinabi ni Aldrin na kanina pa siya nakakakita ng mga aninong mabilis na dumaraan sa gilid ng kanyang mga paningin sa sala. Napagtanto ng magkakaibigan na ang kwento ng tanod ay hindi isang katangbayan, kundi isang seryosong banta sa buhay nila. Nang sumapit ang gabi, nagpasya silang apat na mag-video call upang mapanatili ang koneksyon at mabawasan ang takot na kanilang nadarama. Habang nag-uusap sila sa kani-kanilang mga screen, napansin ni Crisanto na may kakaiba sa likod ng natutulog na kapatid ni Danica sa background. Sa madilim na bahagi ng silid ni Danica, may isang figurang unti-unting sumisilip mula sa likod ng aparador, nakatingin ng diretso sa kamera. Sumigaw si Crisanto upang babalaan si Danica. Ngunit bago pa man makalingon ang dalaga, biglang naputol ang koneksyon ng kanilang internet. Lumipas ang 2 araw at ang takot ay tuluyan nang lumamon sa katawan at isipan ng 4 na magkakaibigan na ngayoy naglalakbay sa Iligan. Napilitan silang pumunta rito upang kumonsultin ang isang kilalang albularyo na kamag-anak ng pamilya ni Crisanto upang humingi ng agarang tulong. Ang lungsod ng Iligan, na kilala sa mga talon nito, ay may mga liblib na bahagi kung saan ang mga lumang tradisyon ay buhay pa. Habang nasa biyahe, walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Bawat isa ay nakatitig lamang sa bintana ng sinasakyang pampublikong jeep.
Nang makarating sila sa bahay ng albularyo, sinalubong sila ng amoy ng sinusunog na mga dahon ng tisa at iba't ibang ugat ng puno. Ang albularyo ay isang matandang babae na nagngangalang Elpidia, na may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao. Sa unang tingin pa lamang ni Elpidia sa 4 na kabataan, agad itong napailing at kumuha ng isang basong may tubig at langis. Inutusan niya sina Aldrin, Beatrice, Crisanto at Danica na pumarito sa kanyang harapan at huminga ng malalim bago magsalita. Inilatag ni Elpidia ang 4 na pirasong tawas sa ibabaw ng apoy habang bumubulong ng mga sinaunang dasal sa kanilang lokal na dialekto. Habang natutunaw ang tawas, unti-unti itong bumuo ng isang hugis na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ng matandang albularyo. Ang hugis na lumabas ay isang mukha ng tao na walang mata, na may nakabukas na bibig na tila sumisigaw sa matinding pagdurusa. Sinabi ni Elpidia na ang espiritong nakasabit sa kanila ay isang namatay sa aksidente na hindi tanggap ang kanyang sinapit. Ayon kay Elpidia, ang kaluluwang ito ay nag-abang sa lamay upang makahanap ng mga taong mahina ang enerhiya upang kanyang masabayan sa pag-uwi. Ang 5 nakisabay ay hindi aalis hanggat hindi niya nakukuha ang isa sa kanila upang maging kapalit niya sa madilim na kinalalagyan. Nagbigay ang matanda ng mga proteksyon tulad ng mga itim na pulseras at pinayuhan silang huwag na huwag maghihiwalay anuman ang mangyari sa gabi. Binigyang diin niya na ang huling gabi ng pag-ikot ng buwan, ang magiging huling pagkakataon ng espiritu upang kumuha ng buhay. Habang bumibiyahe sila pabalik sa kanilang tinutuluyan sa Iligan, biglang nasiraan ang kanilang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng highway. Bumaba ang driver upang tingnan ang makina, habang ang 4 ay naiwan sa loob ng sasakyan na pinaliligiran ng nagtataasang mga puno. Biglang nakarinig si Aldrin ng tunog ng parang may kumakamot sa bubong ng jeep, marahan ngunit paulit-ulit na nagpataas ng balahibo. Tumingala si Crisanto at nakita ang yupit sa manipis na yero ng sasakyan na tila may mabigat na nakatapak sa itaas. Nagsimulang umiyak si Beatrice dahil sa matinding takot, habang si Danica naman ay pilit na nagdarasal habang hawak ang ibinigay na proteksyon. Sa labas ng bintana, nakita ni Aldrin ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada, nakatitig sa kanila. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok, ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim tulad ng sa isang pusa. Unt-unting naglakad ang figura patungo sa direksyon ng jeep. Bawat hakbang ay tila nagpapabagal sa tibok ng puso ng magkakaibigan. Bago pa man makalapit ang misteryosong lalaki, biglang umandar ang makina ng jeep at mabilis na pinatako ng driver ang sasakyan palayo roon. Huminga ng malalim ang 4, akalang nakaligtas na sila sa panganib na nag-aabang sa kanila sa gitna ng madilim na daan. Subalit, nang tumingin si Crisanto sa rearview mirror ng driver, nakita niya ang figura
na nakasabit sa likod ng jeep, nakangiti. Ang ngiting iyon ay puno ng puot at gutom, isang palatandaan na ang kanilang laban ay bago pa lamang magsisimula sa gabing iyon. Nakarating ang apat sa isang ligtas na apartment sa Davao upang magtago, umaasang ang layo ng lugar ay makakapagligtas sa kanila sa sumpa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng ikalimang nakisabay ay tila walang kinikilalang distansya o hangganan sa buong kapuluan ng Pilipinas dahil sa kanilang pagkakamali. Gabi-gabi, ang mga panaginip ni na Aldrin at Crisanto ay dinadalaw ng parehong tagpo kung saan sila ay ibinabaon ng buhay sa sementeryo. Ang kanilang mga katawan ay unti-unti na ring nanghihina, nagkakaroon ng mga lilang pasa na walang lohikal na paliwanag o medikal na dahilan. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Beatrice sa maliit na kusina ng apartment, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong gusali. Ang kadiliman ay naging napakapal at ang tanging liwanag na natitira ay ang nagmumula sa buwan sa labas ng bintana ng sala. Tinawag ni Beatrice si Danica upang kumuha ng kandila, ngunit walang sumasagot mula sa kabilang silid kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan. Naglakad siya ng dahan-dahan sa pasilyo, nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang makapasok siya sa silid, nakita niya sina Aldrin, Crisanto at Danica na nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya at nakatitig sa labas. Tinawag sila ni Beatrice ngunit hindi sila gumagalaw. Tila ba sila ay naging mga estatwa na walang buhay at walang nararamdamang paligid. Lumapit siya kay Crisanto at hinawakan ang balikat nito, ngunit laking gulat niya nang lumingon ito na may maputlang mukha at duguan. Ang tatlo niyang kaibigan ay sabay-sabay na lumingon. Ang kanilang mga mata ay purong itim at walang natitirang puti sa gilid. Sumigaw si Beatrice at napaupo sa sahig, ipinikit ang kanyang mga mata habang umiiyak at nagmamakaawa na matapos na ang kahindik-hindik na bangungot. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, bumalik ang liwanag at nakita ang kanyang tatlong kaibigan na nagtatakang nakatingin sa kanya mula sa sala. Nalaman niya na ang kanyang nakita ay isa lamang halusinasyon na ipinaranas ng espiritu upang tuluyang sirain ang kanyang katinuan at isip. Napagtanto nila na ang ikalimang kasama ay unti-unti na silang pinahihina bago tuluyang isagawa ang huling hakbang ng kanyang maitim na plano. Nang sumunod na araw, si Crisanto naman ang naging biktima ng isang kakaibang aksidente habang naglalakad sa isang tulay sa lungsod ng Davao. Habang naglalakad, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Kahit wala namang tao sa kanyang malapit na paligid. Nahulog siya sa gilid ng daan at muntik ng masagasaan ng isang mabilis na truck kung hindi lang siya agad nakaiwas sa semento. Nang tumingin siya sa ilalim ng tulay, nakita niya ang ikalimang figura na nakaturo sa kanya, tila nagbibilang ng mga natitirang araw. Dahil sa takot, nagpasya ang apat na huwag nang matulog kailanman
upang masigurong walang sinuman sa kanila ang muling malalagay sa matinding panganib. Naglatag sila ng mga asin sa bawat pintuan at bintana ng apartment ayon sa mga natutunan nilang lumang pamahiin sa kanilang probinsya. Ang kapaligiran ay naging napakabigat at ang bawat ingay mula sa labas ay nagiging sanhi ng kanilang pagtalon sa matinding kaba at takot. Alam nilang 4 na ang huling gabi ng buwan ay paparating na at ang takdang oras ay hindi na maiiwasan. Sa huling gabi bago ang pagtatapos ng buwan, isang kakaibang amoy ng nabububulok na karne ang umalingaw-ngaw sa buong loob ng maliit na apartment. Tumingin si Aldrin sa kanyang relo at nakitang 11:11 na ng gabi, 1 oras na lamang bago sumapit ang takdang oras ng sumpa. Ang mga dingding ng apartment ay nagsimulang magbasa. Tila ba may tubig na lumalabas mula sa semento na may kasamang maitim na dumi. Humarap silang 4 sa isa't isa, hawak kamay na naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang kapalaran. Upang takasan ang huling gabi, naglakbay sila patungo sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, sa isang lumang bahay malapit sa baybayin ng Apari. Akala nila ay maliligaw nila ang espiritu sa pagtawid sa mga isla, ngunit ang sumpa ng lamay ay nakatali na sa kanilang dugo. Habang ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, ang 4 na magkakaibigan ay nakaupo sa gitna ng sala, pinaliligiran ng mga nakasinding kandila. Si Aldrin ay may hawak na lumang Biblia, habang si Beatrice naman ay patuloy sa pag-iyak habang hawak ang kanyang krus. Nang sumapit ang eksaktong 12:00 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng kandila nang sabay-sabay kahit walang hangin na pumasok sa saradong silid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay na sinundan ng tunog ng marahang pagbukas ng pangunahing pintuan ng kanilang tinitirhang lumang bahay. Narinig nila ang mga yabag ng paa, basang-basa na hakbang na naglalakad patungo sa kanilang direksyon mula sa madilim na bahagi ng sala. Humigpit ang hawak ni Danica kay Crisanto, ngunit naramdaman niyang ang kamay na kanyang hawak ay napakalamig at matigas. Bumukas ang isang flashlight at niliwanagan ni Aldrin ang gitna ng sala upang makita kung sino ang pumasok sa loob ng bahay. Doon ay nakita nila ang 5 nakisabay. Nakatayo sa kanilang harapan, ang mukha ay unti-unting nagbago at naging kamukha ni Crisanto mismo. Lumarawan ang matinding katakutan sa mukha ng lahat nang lumingon sila sa totoong Crisanto na nasa tabi ni Danica sa mga oras na iyon. Ngunit ang Crisanto na nasa tabi nila ay biglang natunaw at naging isang itim na usok na may mabahong amoy ng patay. Napagtanto ng 3 na ang tunay na Crisanto ay matagal nang nakuha ng espiritu noong gabi ng aksidente sa tulay sa lungsod ng Davao. Ang kasama nilang naglalakbay patungo sa Apari ay ang 5 nakisabay na nagpanggap lamang upang makuha ang tiwala ng natitirang magkakaibigan. Ang peking Crisanto ay ngumiti ng malawak. Ang kanyang bibig ay bumuka ng higit sa normal na sukat ng tao, nagpakita ng matatalas na ngipin.
Sinunggaban ng espiritu si Danica at sa isang kurap ng mata, kapwa sila naglaho sa dilim ng silid na walang bakas. Kinaumagahan, natagpuan ng mga otoridad sina Aldrin at Beatrice na nakatulala sa dalampasigan ng aparri. Nawala na sa katinuan ang kanilang mga pag-iisip. Hindi na sila nagsasalita, tanging ang mga salitang lima kami ang paulit-ulit na lumalabas sa kanilang mga tuyong labi araw-araw. Ang mga katawan ni Crisanto at Danica ay hindi kailanman natagpuan ng mga pulis. Tila ba tuluyan silang binalot ng misteryo ng gabi. Ang lumang paniniwala ng mga matatanda ay napatunayang totoo. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat biwasan o balewalain. At diyan na nagtatapos ang kwento natin sa gabing ito, mga kagabi ng lagim. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang mga lumang pamahiin ng ating mga ninuno ay hindi lamang basta imbento upang tayo ay takutin. Ang paggalang sa mga patay at ang pagiging maingat sa ating mga kilos tuwing gabi, lalo na sa mga lamay, ay may malalim na dahilan na madalas ay huli na bago natin maunawaan. Kapag kayo ay umalis sa isang burol, siguraduhing huwag kayong magiging huli at huwag na huwag kayong lilingon kapag naramdaman ninyong may sumusunod sa inyong paglakad sa dilim. Dahil baka sa mga sandaling ito, habang kayo ay nakikinig, ang ikalimang nakisabay ay nasa tabi nyo na rin at naghihintay ng tamang pagkakataon upang kayo naman ang pumalit sa kanyang puwang sa kabilang mundo. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong presensya ay nagbibigay ng mas malalim na kulay sa dilim. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabing Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating mga kwentong kapupulutan ng kilabot at aral. Ibahagi rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan upang sila ay mabalaan at mag-iwan ng komento kung kayo ay nakaranas na rin ng katulad na kababalaghan. Mag-ingat kayo sa inyong pagtulog at naway hindi kayo sundan ng ikalimang nakisabay sa inyong mga panaginip. Magandang gabi sa inyong lahat.